Mga kababayan, ma'am sir, good afternoon na. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is February 3, 2026 at tayo ngayon ay papunta or andito tayo sa Cubao at papunta dito yan sa may Dampa sa Farmers Market Cubao sa may General MacArthur Highway, Socorro, Cubao po yan, at dadalhin ko natin sa may Eucalyptus Street, Batasan Hills, Manggahan, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito at tawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Honorable Abante, let us be cordial to our complainant. Let me recognize the Honorable Enrique. All your manifestations are noted. Madam Chair, I would say that the ICI is a complete failure. As evidenced by the resignation of the two members of the ICI. Pero hindi po nakakahulugan ito na ang Pangulo ay ginawa ito para magtakpan. Ayan, so Ito po ay magbabalik po tayo mamaya unti po. Wala pa sila, dito na tayo. conclusion rather than a fact. So, Madam Chair, I don't think that this is sufficient reason to impeach the President. Thank you. Thank you, Honorable Enrique. The Honorable Vice Chair Dumogan. Thank you, Madam Chair. I think we have lengthily discussed 5 grounds. This is of Correct. impeachment complaint and email. We are ready to look now for You would like to vote already? We acknowledge the contribution of all the members Okay. for having this exhaustive and lengthy discussion on whether or not a recital of facts actually constitutes an offense determinative of the jurisdiction of the Justice Committee. No? We've heard significant discussions on the needed ultimate facts. That there must be specific details for us to be able to substantiate the offense which constitutes the ground for impeachment. We've heard also discussion about the need for personal knowledge with respect to the allegations of the facts in the impeachment complaint, as well as the nexus, which was repeatedly mentioned by the Honorable De Lima. It's not enough that the impeachable offense is, or the impeachable official is guilty of an offense. That offense must constitute a ground for impeachment, no? I hope that all our significant discussions will be used by the honorable members of the committee when we vote on whether or not the impeachment complaint of Jesus is sufficient in substance. In that regard, I wish to share to the committee that the chair is in receipt of request to do the voting on the sufficiency in substance of this complaint on our succeeding meeting, that is tomorrow. The reason is to give time to the members of the committee to ponder, decipher, evaluate all the comments and opinions we've heard today. So, if all the members are amenable to that, contrary to what we did yesterday, we concluded our deliberation already about the sufficiency in substance of this complaint, but we will be voting on this tomorrow afternoon after we are done with our deliberation on the sufficiency of substance
of the Masa et al. Complaint. We wish to seek also the understanding of the endorsers and even the complainants in Masa et al. Complaint. Medyo naging exhaustive po ang ating discussion and we want to give time to the members of the committee to recharge, to have a fresh mind when they listen to the manifestation of position of the endorsers of the Masa et al. Complaint. So, at that point, if the endorsers and the complainants as well as the members are all amenable, we will be listening to the manifestation of position on sufficiency and substance of Masa et al. Complaint tomorrow, that is Wednesday, and we will be voting on the sufficiency in substance of both the De Jesus complaint and the Masa et al. Complaint tomorrow as well. Do all the members agree to that? If so, if there are no other matters you would like to discuss in today's hearing, then the chair is suspending our today's hearing until tomorrow, February 4, 2026, 10 o'clock in the morning. The members present today are considered informed in today's hearing. Our hearing is suspended. Ginawa po natin ngayon ang pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment complaints lamang kay Pangulo Marcos Jr. at hindi nga po dyan hinihila ng update. Sa ating kasama doon, Isama Garcia na magandang hapon. Yes, magandang hapon dahil na attorney natapos na nga yung pagsalakay ng House Justice Panel doon sa unang impeachment complaint na inikain ni Attorney Andre De Jesus. Ito nga yung pagsalakay doon sa substance ng unang reklamo. Balikan lamang natin ano yung nakapaloob doon sa naturang reklamo, yung 3 grounds na culpable violation of the Constitution, yung graft and corruption at betrayal of public trust. Yan nga doon sa mga natalakay para ibangin nga yung sufficiency and substance ay yung pag-allow o yung pagpapahinsulat sa umunoy kidnapping o yung pag-aresto kay dating President Rodrigo Duterte sa ICC at yung kanyang fitness to govern o yung mamuno nga sa bansa dahil nga doon sa alleged drug use ng Pangulo, yung kickback at yung failure na ibito yung unprogram appropriations sa ilalim ng national budget at yung umano'y gampanin o yung role nga ng Pangulo doon sa umano'y korupsyon sa flood control scandal. Kanina ay inanunsyo din ni Committee Chairman Jervil Luistro na bukas ang mangyayari ay natalakayin muna sa umaga yung pangalawang impeachment complaint na inihain nga ng Makabayan Coalition at pagkatapos nun sa hapon ay doon na nila pagbobotohan kung sufficient nga ba ito na dalawang impeachment complaints na ito sa substance at Night Attorney. Maraming salamat, Pamela Vazquez. Yan po ating kasamahan sa Kamara na katulog dito po sa dating Pangulo Bongbong Marcos. Sa ngayon, partner, sa oras na bibigyan na pong tayo ng mga paalala, partner, sa oras na 1:17 ng hapon. Oras at sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS PPP CMM Número 1 sa aksyon. Basta AM DCMM. airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na. Ha? Di ba mamaya kami pa-flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh. Para malinaw. Standardized check for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, oh, you're on it. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base. Galing-galing mo, smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo, lalo magkadero. Galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria. Para walang maiinit sa plastic ka, sa may plastic ka. Galing-galing mo, smart dishwashing base. Heavy duty linis, bawat pahit. Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. For liver health, level up na. Liberate Pro. Tingin mo
na multivitamin spa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari din makatulong ang Liberate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liberate Pro! Liberate plus multivitamin is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Liberate may multivitamin pa. Yan at Liberate Pro. Tulong sa mga kailangan ng atay. Liver up na tayo. Liberate Pro. Basta AM, ECMM. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Bebex for Kids. Promise, agapan ng galoobo at temang nakabara. Pambatang lagundi, Bebex. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is Pride. Pasok sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapagalunan mo ba ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pias. Bingo Plus, bingo sa saya at sa panalo. Visit www.jackpot.ph/break support. Bingo Plus at jackpot.ph. Responsible gaming at jackpot.ph. Gambling is for 21 years old and above. Gambling can be addictive. Know when to stop. Biggest and the best travel expo in the Philippines. The 33rd CAA Travel Tour Expo 2026. February 6th, 7th, and 8th. The SMX Convention Center, Pasay City. 800 booths. Libo-libo travel packages, best deals, and promos para sa Dream Vacation Mall. PTAA Travel Tour Expo 2026. Love the Philippines. Love the world. Malinaw na ang lahat sa pinagsasamang Attorney Noel del Faro at Liza Acosta. Hello, Attorney! Nagbabalik po ang tambalang Anita del Prado. Sino Attorney sa DCFM, Attorney Noel del Prado po, kasama ang aking kapatid ng partner, Liza. Akala nila wala na kayong episode. But meron. Naka-wifi dito sa ongoing na usapan dito sa kamon. Kung ating malalaman, station is up na itong Pagpupuntuhan nila sa Justice Committee. But this is for the impeachment complaint filed by Attorney De Jesus. Andre De Jesus. So we don't know yet for the Makabayan Oo. coalition kung ano Kasi magkakaroon pa ng talakayan, tanungan, at siguro marami pa ring exchanges, question and answer. Oo, so yun po yung mga abangan po natin. Manatiling nakatutok sa DZMM para sa mga updates po dyan sa mga darating ng araw. But of course, as promised, mga usaping legal po muna ang aming hatid para sa inyo hanggang alas 2 ng hapon. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. At hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradyo. Siyempre, hello po sa lahat ng mga pinakamamahal po namin nasa kalsada nagiginig po dito sa DZMM, numero 1 sa aksyon. Dito po yan sa Metro Mega Manila. Mabilisan lang gawin natin sinabi ito. Kung kayo may katanungan, ipadala nyo na po yan sa aming hotline. 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney! Hello Attorney! Sa oras po ng 1:22, atin na pong alamin ang ating... Lesson. Hindi ko anong araw. Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney! O mga kapamilya, usaping upa naman tayo ngayon. Meron kasi tayo natanggap na katanungan po. Ini-inquire, ano po ba ang sabi ng batas? Kung pwede mo bang ipaupa ang isang property na inuupahan mo rin. So, ang katanungan po dyan ay sasagutin ngayon ni Attorney Noel Partner. Okay. Ang sinasabi po ng batas, at pag sinabi po natin batas sa upa,
meron din pong ilan, pero ang pinakamahalaga, number 1 po, ang new Civil Code at yung Rent Control Act. Particular po sa Civil Code. Ito po, Article 1650 Okay. na sinasabi na kung hindi pwedeng ipasublease. Pero bago yon, talakayin muna natin, partner, ano ba yung sublease? Kasi malinaw yung lease or yung upa, di ba? Halimbawa, ako yung mayroong isang kwarto, isang bahay, at ikaw yung gustong mangupahan. So ako yung lessor na ikaw yung lessee, o kaya tenant din, tawag din Oo. sa'yo. Yes. Ako yung owner. Yes. Papasok tayo sa isang kontrata na kung saan ikaw yung gagamit ng premises at magbabayad ka ng buwanang upa Yes. sa akin. Yan po yung lease contract. So yung sublease po, yung lessee, yung tenant, pwede niyang paupahan sa iba yung kabuuan o bahagi Yung ng property. Ang sinasabi po kasi sa Civil Code, kapag walang express yung nakasulat, firmado, notaryado, kasi this contract of lease involves use of real property. Oo. Diba? So, ito ay whether house and land or minsan lot lang, agricultural, part pwedeng taniman. So, pwede rin upahan yun. So, sakop din dito yun. So, dito po, kumbaga, kung yung kontrata ninyo ay walang express prohibition, parang sinasabi, pwede mong ipasublease. Okay. Ano muna yung express prohibition? Okay, pag sinabing express, nakasulat sa kontrata, bawal ang sublease. Okay. Or, the lessee is prohibited from subletting or subleasing yung lease premises. Kung Okay. tutusin mo, halimbawa, ikaw, partner yung may-ari. Oo. Ang paupa mo sa lessee mo ay Say, for example, it's 15,000. 15,000. Oo. Pero si lessee, na enterprising, magaling na entrepreneur, Oo. nakahanap siya ng uupa doon Na willing magbayad na willing magbayad ng 20,000. Oh, hashtag So parang nakabuo siya ng negosyo, Oo. di ba? Nagbabayad siya ng 15,000 kasi yun ang napagkasunduan nila with the Oo. lender. Tapos ngayon, kumikita pa siya 5,000 Oo. on the side. Hindi ba, hindi naman po makatarungan yun. Oo. Pero kahit na sabihin natin, pwede niyang upa, halimbawa isang kwarto lang, 5,000 lang. So, hindi naman lugi kasi mababayaran pa rin si lessor at hindi naman siya, kumbaga, pinagkakakitaan ni, kumbaga, hindi siya tumutubo. Di ba kasi yung 5,000 ang pinapasublease niya, ibabayad niya rin doon sa 15,000. Yes. Pero hindi po kasi yun ang issue. Hindi po issue kung mas mataas yung kanyang upa, doon, pagpapaupa doon sa kanyang sublease or mas mababa. Ang issue po dito, number 1, is pumayag ba si lessor? Okay. Pero ang Okay. sinasabi ng batas, kung walang express prohibition sa contract, say kung walang nakalagay doon na bawal, i-assume na Na pwede. pwede. Pero, tandaan natin, kung ikaw si lessor, dapat mauta ka na, iwanin ka na. So, kung Matik dapat na oo, ilagay mo na doon. Kung ayaw mong ipasublease. Kasi Okay. bakit po tayo tatanggi sa sublease? Halimbawa, meron kayong apartment. Oo. Yan, malino. Nung nag-apply si Leslie, ilan ba kayo titira? Hindi mo, dalawa, tatlo. Oo. Tapos biglang, Magulat ka. magugulat ka kasi Oo. nagpapasublease siya sa bawat kwarto. Biglang 10. 15 na o 10, di ba? So yung wear and tear ng bahay, hindi natin na napagkasunduan. Oo. Ang usapan natin, gagamitin nyo itong tirahan ng inyong pamilya. Oo. So kung tutusin, kahit na walang express prohibition doon, Oo. may violation kasi karaniwan nakasulat sa lease contract. Para saan mo ba ito gagamitin? Gagamitin mo ba ito sa For residential purposes or Commercial. commercial? Magtatayo ka ba dyan ng tindahan, ng karinderya, Okay. o kung ano man. So, hindi man siya pumasok doon sa express prohibition or walang prohibition doon sa kontrata. Ano ba yung napagkasunduan ninyo? Oo. Kagamit? Or ilan ba ang
napagkasunduan yung titira. Kasi karamihan hindi na yung partner nila naging sa kontrata. Normally, nag-download na kayo, nag-AI na kayo. Make me a contract of me, di ba? So, kumbaga, hindi yan na babantayan both ng lessee at ng lessor. Okay. Kasi tandaan po natin, this contract, kontrata po ito. So, hanggang kaya niyo pong linawin ang lahat ng provision niya, yun po ang minumungkahan. Mainit po namin minumungkahan. Okay. Lalo na po sa bid ng sublease. Okay. Ito, halimbawa, walang prohibition sa contract. O, di yun. Okay. May butas tayo doon sa kontrata. Pero nagpa-sublease ka. Oo. Eh, meron pa tayong isang pang Batas. batas yung tinatawag nating rent control law. Ano sabi nun? Ang sinasabi na yung pamumupahan at yun po, kino-cover nun yung residential lease. Oo. Ibig sabihin mga residential, dorm, mga Condominium. apartment, condominium na residential. Pero kung tutuusin mo, partner, ang sakop talaga nun yung mga Bahay. yung mga pinakamahihirap natin. Kasi pinoprotektahan nun kapag ang upa po ninyo, kahit na ano yung pinapagpahan ninyo, Oo. na residential dapat ay below 10,000. Oo. Eh, dapat for 10,000 and below, eh, ang una pong kautusan nitong batas na ito ay ngayon po at 2026, January 1, 2026, December 31, kasi may bagong resolution. Oh, okay. Ano nakalagay doon, part? National Housing Board. Hindi na pwedeng mag-increase annually more than 1%. Okay? So, 1% lang yun. 100 pesos kung tama yung pagka 100 pesos monthly. Okay. But this is for mga properties na pinarenta ng 10,000 pababa. Pababa. Paano yung 12,000? Wala na. Kumbaga yun, ayun na. Yung kontrata, ganun din. Yung escalation or increase in rent, yung dapat napapagkaso. Diba, karaniwan tinatanong ng kumitin, ano bang balak mo? Oo. Dito ka ba titira? Isang taon ba? Oo. Diba? 5 taon? Kasi po, lumipat ako ng trabaho. Oo. Kaya hanggang ganyan yung trabaho ko. So alam mo na matagalan sila. Long-term lease. So kung long-term lease, alam naman natin ngayon, bawat linggo tumataas ang presyo ng gasolina. So yung inflation, tumataas. Lugi naman. Kasi kumbaga yung lessor, gumagastos din siya sa upkeep, sa maintenance. Ng Paano lahat kung hindi ng- gumagamit kung kasama sa contract na ito may Ayun pa, isa pa yung pwedeng ilagay. Oo, kasi yung sa batas, kapag hindi nyo na pag-usapan yun, yung major repair, yan, saan yan? Sa lessor, yung may-ari. At yung mga minor repairs, yan, yung ordinary wear and tear, sagot yan, dapat. Meron akong question po dito. Paano po kung for example nag-sublease ka ng part ng property na hindi nangyari doon? Ayan. Sino yung pwedeng ano. singilin ng owner? Ayan. So, dito yung concept of partners, yung tinatawag natin, privity of contract. So, napaka-komplikado pakinggan, pero simple lang po. Halimbawa, ako yung lessor, ikaw yung lessee partner. At tayo yung nakapirma sa kontrata. Tayong dalawa, may privity of contract. Yun lang yun. Kumbaga, So anything that happens, kahit hindi mo kasalanan, ang correct. Ibig sabihin, di ko yan ginawa. Yung bisita ko ang sumira dyan. walang pakiulit. Wala kasi doon, partner, at dapat kwentas klaras din, malino yung kontrata. At kahit na lang, tayo na yung kontrata, si Les, na nakapirman ko, may obligasyon siya, diligent siya kung good father of a family, bantayan or alagaan niya yan. At kung meron masisira dyan, responsibility niya. Kasi wala naman kinalaman yung lesson, hindi naman siya sumira o nakasira. Hindi. Ang naisip ko lang dito is yung butas sa kontrata. Sasabihin naman nung nagsabi, hindi naman ikaw ang kakontrata ko. Correct. Hindi naman, ang kontrata ko ay yung nag-lease, hindi yung ownership mo. Ba't Correct. mo masigit? Oo, so dapat ang sinili mo yung upa sa'yo, hindi Okay. sub-lessee. Pero tandaan natin, doon sa sitwasyon na yun, partner, kung halimbawa may nasira talaga, so saka mo na-discipline na may sub-lessee pala. O ano pwede mo ba ipa-isip yun agad-agad? Okay, actually hindi, kasi wala nga kay kontrata ng sub-lessee. Pwede yung maging ground, pwede yung maging breach of contract, kaya dapat malinaw sa inyong kontrata. Okay. Ano yung mga obligasyon at responsibilidad kung sakali, diba?
Pagbabawal na nga niya, pero kung sakaling nahuli ka dyan, eh, mas substantial breach na, pwede ka na ngayon paalisin. At magbayad ng At magbayad ng damages para usapan ninyo as much as possible pag sinoli kayo yung premises is as if doon sa kondisyon niya nung una, siyempre less wear and tear kasi hindi mo naman may iwasan yung pagdaan ng panahon talagang pumuro po may nasisira dyan, nakakapal yung tornilyo o iba, ang plywood dyan puruwa. Meron ako nabasa sa social media at ako po I think mapupulot dito yung mga kadalasan ng motor, mga bed space. Aha. May concern din sa isang netizen, si Salman Salam A. Okay. Si A ngayon ay nagre-renta sa isang kwarto sa isang apartment, mga kapamilya. For the longest time siya lang. May kasama siyang aso. So, pinayagan siya ng may-ari. Okay. Then after a few months, dumating si Renter B. Okay. Si Renter B, pareho lang naman sila nagre-renta sa lugar. So, ang daming mga kondisyon. Tanggalin yung aso ko, hindi ako comfortable dyan. Bakit ganyan? Maingay, madumi. Pero sino nagre-reklamo? Si A o si B? Si Ah, ang nagre-reklamo kay A, yung bagong pasok sa bahay, okay. ang nagre-reklamo sa matagal ng nagre-renta, Okay. take note, pareho lang silang renter dito. Okay. Pero demanding fee, pwede mo ba siya kapakito? Anong pwedeng gawin dito? At hindi Okay. karapatan ba si B na magreklamo kay B? Directly, ang Wala. sabi ng batas. Kasi under the principle din of privity of contract, Oo. wala kayong kontrata sa isa't isa, wala kayong obligasyon sa isa't isa. Pero halimbawa, yung pinirmahan ni B na kontrata with the same lessor, Oo. nakalagay doon. Kasi nga, halimbawa, alam ni B, allergic ako sa aso. Oo. So pinalagay niya doon, dapat walang Walang aso. aso. Pero hindi niya pwedeng ireklamo yun kay A. Kasi Kasi ang wala sino naman naman siyang may-ari? kinalaman sa contract. Wala silang privity of contract sa isa't isa. So yung reklamo ni B, take up with the lessor. Okay. Lessor, akala ko ba walang aso dito? Bakit may aso yung tabing kwarto ko? Diba? So yan ang irereklamo. So ngayon, babalik kayo si lessor AA. Ayun. Si A, dahil may aso siya, pinalagay niya yan sa kontrata. Eh. So ano na? Oo Diba? nga, ano mangyayari kapag ganun? Kailangan nila mag-usap-usap kasi hindi naman pwedeng pag-aaway na lang sila doon. Hindi naman pwedeng yung isa talagang pwede niya ikamatay halimbawa yung allergy, tapos yung isa mamamatay naman siya pag i-give up na yung kanyang mahal na aso. So, kailangan ninyo mag-usap. Sino ang pwede bumigay? Kasi kung tutusin, halimbawa, Sino ang bibigay daan dito? oo, yung Sitwasyon. halimbawa yung kaya pumayag si Leso, nag-agree sila, magdadagdag ako sa upa para sa lang aso. i-accommodate yung aso. Oh, di ba? So yung mga ganung usapan, hindi mo alam yun doon sa ibang kontrata, hindi mo ikaw pumasok dun. Oo. So dapat, babalik at babalik kayo. Ano ba na pagkasunduan nyo with the Leso? Ang nasa utak ko dito, maganda pinag-uusapan natin. So para, from the get-go, kung tayo po, mga kapamilya, may plano mag-rent. Yes. Magtanong na kayo ng lahat Correct. ng pwede yung tanongin. At ilagay ninyo sa kontrata. Oo. So dito, partner, kung nagreklamo si BKA, barking at the wrong tree. Literal. Diba? Literal. Or it's Okay. security pa rin kasi hindi Oo. naman siya aso, di ba? Oo. Pero yun, di ba? Hindi kayo pwedeng magreklamo sa kapwa ninyo renter kasi hindi naman siya ang kontrata ninyo. Okay. Partner, excuse me lang po. Si Joy Israel ay may katanungan. Pwede po po siyang ulitin yung sinabi ni attorney regarding po sa monthly or Ayan, yearly okay. contract incremental. Okay. Meron pong bagong nahanap ko po ito. Hanapin niyo po sa website ng Department of Human Settlement and Urban Development, DHCD. Ito po, National Human Settlement Board, Resolution number 2024-1. At ito po, yung kumbaga nagtatakda noong allowable increase noong 2025 at noong 2026. Noong 2025 po, allowed sila mag-increase hanggang 2.3%. Pero for 2026, January 1 to December 31, 2026, 1% na lang po. Pero halimbawa, okay, yung kontrata ninyo, multi-year, hindi nyo na pag-usapan. So, syempre, doon pa rin yun. Kumbaga, kasi nagkasundo kayo 2 years. Ganito lang ang Oo, presyo. ganito lang. So, dapat mag-usap kayo. Kasi, kumbaga dito, kumbaga, at ang pinag-uusapan natin dito, partner, 10,000 Below. below ang monthly
rental. So kung kayo ay, kagaya sa aming partner, mas mataas doon, eh, hindi po kayo protektado nito. Kasi ang pinoprotektahan po nito ay yung mga mas kaunti ang kakayahang magbayad ng renta. Okay, one last question bago po tayo Okay. mag-commercial break mga kapamilya. Si James, sa may katanungan, ako po yung dati niyo nakausap. At nakausap ko po ang isang lawyer via a social media page na sinasabi po niya na I am entitled to have a month per year of service as a separation pay upon retirement. How true is this and what law is this about? Thank you very much. Okay, kapag ang inyong labor contract or yung employment contract ay silent, okay, kayo po ay, ang default po niyan ay labor code. Okay, pero ito po ang kaibahan. Nilinaw din natin ito doon sa tumawag sa atin na hiwalay po yung usapin ng separation pay at iba po yung usapin ng retirement pay. Okay. Okay, kasi pwede kang, kung ikaw ay nasa tamang edad ayon sa batas, kasi wala kayong malinaw sa inyong employees manual or contract of employment, silent, wala kayong retirement plan. So, ang retirement po ninyo ay meron po yung computation, sample computation, times 22 days, yung half a year, half a month salary for every year of service. Pero yun ay kung nakompleto niyo yung lahat ng kondisyon for retirement. Ibang usapan po yan ng separation. Kasi yung separation under the law, technical po yan, at marami po yung posibilidad. Merong separation due to losses, nalugi yung kumpanya. Meron ding separation due to installation of labor-saving devices. Nag-automate, di ba? Nag-AI, di ba? So, iba po yung rate niyan. At karaniwan naman po dito, kung ito ay involuntary, usually galing sa employer, yung reason kung bakit kayo kailangan nakawalan or hindi na kailangan, redundancy ay isa na namang kumbaga reason, legal. Ito po kasi hindi yan pwede, ano kaya ang pwede, hindi po yan ayon sa kagustuhan ng employer. Ano kaya pwede yung gamitin ground para matanggal yung empleyado. Ito po kasi, isusulat po ito ng employer sa DOLE. At pag sinabi niya, nalulugi kami. O kaya, nag-install kami ng AI na hindi na namin kailangan yung kanilang servisyo. Hindi po yan, kumbaga naisip lang nila, susulat nila sa empleyado, tanggal na sila. Hindi po ganon. Ipinapaalam, in a sense, nila sa labor, at yung labor, kapag sinulatan nila, dapat sulatan din nila yung empleyado. Ito yung ground. Para si labor, ang pag-check, totoo bang may grounds? O tama ba yung rate? Ayun po. Okay, partner, sa ngayon po ay magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Kung kayo po nasa kalsada ngayon, kailangan malaman ang oras po natin. 1:41 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Zero Pen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta nagundi, Flemex! Basta AM, GCMN. Sa bawat laro, mahalaga ang tamang balanse. Ang paglalaro ay dapat nagbibigay aliw, hindi pinagmumula ng stress. Sa DigiPlus, naniniwala kami sa responsible gaming. Paglalarong may limitasyon, may kontrol, at may malasakit sa sarili at sa pamilya. Magtakda ng oras at budget gamit ang self-exclusion tools sa Bingo Plus, Arena Plus, at Game Zone. At higit sa lahat, alamin kung ang laro ay hindi na masaya, pause na muna. Tandaan, ang tunay na panalo ay responsabling manlalaro. Responsible gaming hatid sa inyo ng DigiPlus para sa mas panatag, mas balanse at mas masayang paglalaro. Isang paalala mula sa DigiPlus. Basta AM, MM. Alam niyo may Liberate Pro? Liberate pero Pro. Pilima rin na multivitamin pa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liberate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liberate Pro. Liver up na tayo. Liberate Pro. Pag multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa tay, Liberate Pro. May silibrate, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liberate Pro.
In fairness, nag-grow up. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Salam po. Baka mag-grade